po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa another episode ng ating vlog. Our today's episode ay namasyal po tayo dito sa Jopat Farm. Yan. Jopat Integrated Farm. And at the same time, learning site for agriculture. Yan. So, kausap po natin, nasa harapan natin si Tito Joe. Yan. Mag-hi po kayo, Uncle Joe. Tsaka ang anak nila, si Jonathan. Si Jonathan, siya na yung dating na-feature natin nung huling pumasyal tayo dito. Tsaka si Mrs. niya, si Girly. So, ito kanina po, nagkwekwentuhan kami tungkol sa integrated farming. Actually, si Tito Joe, retired siyang DOH Medtech sa Department of Health. Ngayon, Medtech na raw siya dahil... Try to look at my fingers. Yeah. Pakita nyo yung harap. Ayan. Kumuha ng... Dating Medtech, ngayon Madtech. Yun yung title ng vlog natin. Napakaganda po nung kwentuhan namin dito hanggang sa nakwento ni Tito Joe at saka ni Jonathan na meron pala silang tanim na kamote. Tinanong ko kung anong kamote. Doon daw rin sila nakakabenta. So tinanong ko kung anong kamote, kamoting kahoy baka ako. Pero ang sabi ni Jonathan, panalbos. Kamuting panalbos. Panalbos. Yung sinasawsaw sa bagoong. Yun. Yung binibili natin sa palengke. Ayan. So, actually, dalawa yan tinatanim namin. Kamuting, yung panalbos, tapos yung upland kangkong din. Ganon din siya, mabilis tumalbos. Doon ako na-amaze sa kwento nyo na bali ang ginagawa nyo lang doon, tinatalbusan nyo lang. So pag nagtalbos kayo ngayon, after 3 to 4 days, tatalbusan nyo ulit yon. But you have to maintain cleaning grasses kasi yung grass, yun ang sisira sa kamote. Pag naalisan mo siya ng grass, yan na yung talbos niya ulit. Principle involved, pag hindi mo siya tinalbusan, hindi siya mag-create ng ibang talbos. So habang tinatalbusan mo siya, dumadami yung branches, mas marami ka ngayong makukuhang mga talbos. The more na tinatalbusan mo, nagkakaroon siya ng maraming sanga. Saka kung late ka na nagtalbos, liliit na yung talbos niya. yung talbos. Pero pagka on time ka, like regular ka, 3 to 4 days, talagang malalaki. Which is, yun yung gusto natin. Yes. Para kapag tinalian mo, mataba siya. Saka may makukuha ka ng talbos. Doon sa pagtatalbos nyo, ilang tali? Tali ba o kilo? Paano bang... Tali. So yung binibenta namin na per tali, nakaka-akon kami per harvest. Nag-average kami pag una, 30 pa lang siya. Pero pag mga succeeding, mga 50, 60, gano'n na tali. Magkano ang isang tali benta nyo? 20 pesos. Malalaki yung tali. Yung tali nyo, yun pa yung... Saan nyo binibenta yon? Sa end user o wholesaler? Pwedeng end user. May mga pupunta dito, pero kasi active kami sa Kadiwa. Oo. So sa Kadiwa, gustong-gusto nila dahil mura yun. Mura compared sa market, nabawasan na yun. So divide by 3 yun. 20 pesos namin, parang dalawang hinahati ng 2 o 3 na yun. Nung magtitinda sa palengke. So mura, So kung 20 pesos ang benta nyo, murang-mura na nga, and then nakaka 50 to 60 tali kayo. So ibig sabihin, nakakabenta kayo ng 1,000 to 1,200 every 3 days. Talbos pa lang ng kamote yan. Aside dun sa talbos ng kamote, meron pa yung okra. Mayroon. Kasi ang sino-showcase namin dito, the Learning Site for Agriculture, yung meron kayong mapagkukunan ng everyday, kaya may okra at mayroon yung panalbos. Aside from yung mga tanim naming mga talong, mga high value, mga sili, ganyan. So mga ibang vegetables, may mga lettuce din kami, ampalaya, pechay, mga cash crop din yung mga yun. Mabilis mapagkuhanan. Pero yung okra kasi once na nagbubunga siya, everyday nag-harvest din kami. Ngayon ang harvest namin is 7 to 10 kilos everyday. Ng okra. Okra, magkano isang kilo? Ngayon is 70 pesos. Daily yon. Daily. So meron kayong 700 pesos daily din. Sa Kadiwa pa rin yung wholesale price. Si Sir Jonathan ay isa siyang professor sa isang college sa University of Luzon. Pero nung nag-decide siyang huminto sa pagtuturo at full-time sa farming. Kagaya ng kanyang daddy, si Tito Joe, nung pagka-retire niya sa DOH as Medtech, naging Medtech na nga. Si Girly, registered nurse. Nurse. Imagine, nurse. Pero full-time. Sa marketing naman siya. Marketing. Secretary, treasurer. Ayan, imagine housewife. isang Medtech,
isang nurse, isang professor, ex-seminarian. Pero andito na sila. So ibig sabihin may pera po talaga sa agribusiness, agriculture. Ito po yung kanilang tinitirahang bahay. Pero itong mga to taga dun sa Dagupan. Ayan, taga dun po sila sa amin. Lumipat po sila rito sa Mangaldan at dito na po nakatira, nagpa-farm. Andito yung kanilang lupa. Ayan, yung kanilang bahay sa Dagupan, iniwan nila, binenta nila. So, ang ganda, andito sila. Talagang nakakatuwa pag andito po kayo sa farm nila. Papakita ko yung iba't ibang klase ng pananim nila, ng mga gulay. Meron din silang manukan, may mga layers sila. Meron din silang bermi, may mga ornamental fishes sila. May rabbit, may hito, may tilapia. Yan, so halos andito na po lahat. May baka rin sila, ganyan. Pwede ba nating, sir, tignan yung sa kamote? Ito po yung kanilang mga layers. Ayan po. Tapos, ito yung mga papaya nila. Red Lady papaya. Ayan. Tapos pupunta tayo dito. Ayan. May mga Peking duck din sila. May mga Muscovy duck. Ayan. Dito yung mga okra na, no? Ito hindi sabay-sabay yung pagtatanim namin. May nauna na para ito matanda na. May kapalit ulit para yung supply continuous. Tapos may kangkong din, ano? Ito yung buto, sir, na tinatanim. Yung buto. So ito, yan. Tinatalbusan namin yan. So ito. Yan. Yan. Ito yung green. Hindi rin kami nag-herbicide dahil papunta na kami sa fully organic. So nililinisan lang itong mga grass dito, pinapakain namin sa mga hayop. Ayun, hindi po sila nag-i-spray ng mga pesticide dahil sila ay fully organic. Papunta na sa fully organic. Ayan, so ito po yung kanilang talong na native, okra, papaya, tapos dito sa kaliwa yung kanilang kamote. Nakaka 700 pesos sila sa okra daily. Every 3 days, 1,200 sa kamote tops. May mga sili silang green, yung pangsigang. May saluyot pa. Meron pa silang yung edible na pako. So, anong karakteristik niyang pulang dahon ng kamote? Antioxidant kasi siya Antioxidant. Pang ano rin yan? Panalbos din. Paanong sample ganyan kayo kung magtalbos? Ganyan para at least ma-preserve. Hindi kasi pwede dito, malalanta siya kaagad pag dito ko pinalbusan. Oo. So at least mas mahaba ng konti para ma-preserve. Pwede mong ilagay sa konting tubig para hindi siya malanta, ma-preserve yung freshness ng talbos niya. Kailan kayo huling nag-harvest? Yeah, Last 3 days. last 3 days. So, pwede na Pa-harvest bukas? na, Oo. Bukas may order kaming 265 na talbos. Tali? Ano yung kaya? Kulang na ito. Kulang na. Kulang na. Nagtatanim ulit kami ng bago. Grabe. Actually, Sir Jonathan, meron akong 2 hektarya na naka-idle. Nakaka-inspired, nakakatuwang nakatiwangwang lang siya. Actually, wala ring problema. Meron na akong windmill doon. So, parang magandang taniman ng kamote, May makukuha tayong magtatanim. O yung typical lang na, kahit yung mga farmer namin doon pwede, kaya Pwede nila. naman. Pero may technique din kami. May technique din. Kasi ito sa amin, ito yung hindi na namin tinatraktor. Hindi nyo na tinatraktor. Oo, kasi tipid na rin yun sa gasto. Oo. So pag nagtatanim kami, nilalagay namin yung talbos ng pahiga. Ay, hindi yung talbos, yung medyo magulang. Oo. Yung galing dito, ito yung talbos. Ang maganda yung Susunod. sa talbos. Oo. Yung kinukuha. Huwag kayong kukuha dun sa old na. Kasi hindi na maganda yung tatalbos nun. Oo. So, Yung secondary. Opo. Primary yung talbos. Yung susunod doon. Yung susunod doon, yun yung magandang cuttings na pang tanim. So, Paano ang pagtatanim? Pahiga? pahiga, hinihigang ganyan. Tapos, may parang nagtatanim ng palay. Oo. Hinihiga 3, 2 ganon. May interval. Tapos yung sumusunod, tinatabunan niya lang, yung nagpapala. Ganon lang siya kadali. Ang traditional kasi dito sa amin, medyo maluluwang yung interval. Oo. Nung pagtatanim kami naman, medyo masikip. Kasi base sa experience namin, pag tignan nyo, pag tumubo na, yan
Oo. Yung grass, nakukubaran na nung kamote. Maya't maya mamamatay na yung mga, tatanggalin lang namin yung mga kulitis, yung mga matataas na mga. I see. Oo. So madali siyang tumalbos. Kumbaga sa salita natin, nailong may dika, mamamatay. Mamamatay na siya. Pag shaded yung yung damo yung sa ilalim, mamamatay yung damo, mahirapan siyang makipag-compete dun sa kamote, mamamatay. Yung traditional kasi maluluwang, Yung maunahan space ka. nila. Nauna yung damo na tumutubo. Maglilinis ka ulit at additional I time see. na yun pang. Pagtanggal namin ng talbos, sinasabugan namin ng vermicast. Ayan, o di kaya nagpo-full year kami nung mga concoction namin. O yun ulit, maganda ulit yung panalbos. Ano yun, sir? Yung ito bang kamote, matibay rin ba to sa tubig? Hindi naman dapat submerge sa tubig. Pero kapag yung basa palagi yung lupa, kaya ba niya? Kaya naman. Kaya niya. naman. During rainy season? Oo. Pag titignan nyo kasi itong pinagtamnan namin, medyo mataas siya. Oo. Hindi siya doon sa kabila. Pag yung medyo nasasubmerge talaga, Kangkong siguro. upland kangkong. Yung Pero upland naka-flat. kangkong. Naka-flat siya. Naka-flat. Okay. Kasi marurumihan naman kasi yung talbos nun pag nakababay. Sakali ba, sir, magbebenta ba kayo ng cuttings? Oo naman. Pag may interesado, parang ako, interesado ako. Pag si Mangmag sang magre-request, hindi kami magbibenta. Mamimigay kami. Ayun. Ayan, so napakasaya po rito kasi hindi na po sila bumibili ng gulay sa palengke. Andito na po lahat. Nandito yung Ayan. pinakbet, yung pangpakbet. Oo, yung tama may talong, may okra, Sili. may sili, Yung kamatis namin kuwan pa lang, maliliit pa lang. palabas pa lang. Ayan, tapos meron din silang kalamansi. Itong okra, kahit masubmerge ito, buhay pa rin. Hindi siya maselan sa Hindi maselan sa tubig. sa tubig. Ito yung hinaharvestan nyo ng 700 pesos daily. Mm. Imagine po. Yeah. So itong area lang, kung imaginein mong itong half hectare na ito, tamnan mo o kahit kalahati ng half hectare, tanaman mo ng okra, may kita. Ang style kasi ngayon sa agriculture, wag mong tutumbukin yung tinatanim nilang marami, doon ka sa kukunting tinatanim nila. Yung presyo, kasi for example ngayon, magkagawain kayo sa market, magpapaba kayo ng presyo kasi law of supply and demand. For example ngayon, puro katabi namin, nagtanim na ng kamatis. Bakit susundan pa namin magtatanim ng maraming kamatis? Tama. Di ang sundan mo yung kukunting tinatanim nila, yun ang itatanim mo. Ganun lang naman kasi pag sinundan mo sila pare-parehas kayong maghihilaan sa presyo. So ito ba, sir, mula dun sa kawayan, dun sa may kawayan na yun, hanggang dito sa likuran ko, ilang area nitong property nyo? Ito is half hectare ito. Half hectare. So ibig sabihin, sir, sa half hectare, mabubuhay na. Oo Mabubuhay na, Kahit kalahati lang nung half hectare actually mabubuhay na ang isang pamilya. Basta Simple alam mo, living. integrated farming. Integrated farming. Huwag kang mag-monocropping kasi pag monocropping pag natamaan yung isang commodity mo, wala ka nang mapagkukunan. So dapat iba-iba yung commodity mo para may mapagkukunan. Ayun, yun palang technique dyan, integrated farming. Kaya itong half hectare nyo, may papaya, may talong, may okra, may sili, may kamote, may kalamansi. Yan, may saluyot pa na ligaw, ano? Ano yan, ligaw ba yan o? Ligaw, tinanim din kami. Ngayon, yearly kasi yan tumutubo yung saluyot. Kasi yung mga buto niya. Yung mga buto, pwede mo siyang i-transfer sa isang side. Ang gusto rin yan, parang kamote rin, mapagtatalbusan mo rin yan. Pero sir, matanong ko lang, meron bang may nabibili bang buto ng saluyot? Meron. Meron din. Meron. Alam, Ramgo ba yun? Si Ramgo. Meron. Ramgo seeds, Hindi si East West, ganyan. Pero si Upland Kangkong may buto na rin yan, Meron. Pwede. Itong si Okra, anong nyo to? Ang variety dito is smooth green. Anong seeds to? Ramgo rin. Ramgo ito. Ganito ang bunga niya. Ito pwede na ito. So pag ito, bukas mo pa harvestin ito, matanda na ito. Matigas na. Oo. Kaya ganito hina-harvest na namin. Meron ding medyo maliit, mga ganito, hindi naabutin kasi ng bukas. Kinukuha na rin para hindi masayang. Per kilo to. Ito yung 70. Kasi maganda ang presyo ngayon ng okra. Ayun. Sa labas is 100 pero sa amin kasi mga 70 lang. Anong araw kayo nasa Kadiwa, ma'am? Nasa Lingayen po kami ng every second Friday of the month po. Every second Friday of the month. Yung sa CSI, minsan nakikita ko yung mga post nyo. Hanggang kwan po, every month na daw po sa November ng... Starting November. Opo, ng kwan. So abangan na lang nila yung schedule kasi naayos pa. Pero monthly na meron na rin po doon. For Saturday and Sunday, 2 days po kami sa CSI. Ayan, so abangan nyo po sila. Tapos sa Benalonan, sa Last Friday of the month, nandun. Sinong nag-invite sa inyo doon? Sa initiative nila Gov, tapos si Mayor. Okay.
natutulungan nila kami, nandun din po kami. Ayun. So, big help po yung Kadiwa kasi yung market namin is direkta Oo. na nabebenta namin. At yung mga consumer din, direkta din sila Nakakabili sa mga inyo. farmer. Mura. Sa mura. Oo, At sa murang fresh. halaga. Fresh Alam pa. nila na kinukonsider namin na fresh at organic practicing kami. Hindi pa kami organic certified pero organic practicing kami. Okay. Ayan, so napakaganda ng integrated farming nila dito. Dito lang po 'yan sa Barangay Usyem, Mangaldan, Pangasinan, Jopat Farm. Ayan, at soon nagplaplano po silang magpatayo dito ng A-frame na cabin para dun sa mga family na gustong maka-experience ng farm life, makakain ng bagong talbos ng kamote, bagong pitas ng talbos ng kamote sa umaga with okra, etc. Tinolang native na manok, ay makaka-experience po sila dito. Ayan, so napakaganda nung kanilang future plans. Ayan, so cut muna natin. Pasalamat tayo kay Sir Jonathan at kay Ma'am Girly. Ayan, ngayon ko lang nalaman na isa pala siyang nurse. Ayan. And then si Daddy Joe, dating retired na medtech sa Department of Health. Ayan. So, thank you Sir Jonathan, thank you Ma'am Girly. Ayan. So, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog at marami pa tayong mga i-feature dito. Ayan. Thank you po, thank you.